Good morning boxing fans! Sa Silver Voice TV nga po pala, Naoya Inoue may bago na naman pong kasagutan at may talagang napupusuan ngayong kalabanin kapag po siya ay umakyat na ng Super Bantamweight Division. Yan nga po ay si Unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion si Stephen Fulton na meron pong record na 21 panalo at wala pa rin pong talo. Mas bata po sa kanya ng 2 taon. Ito pong Amerikanong boxer na ito ay mahusay din, slick fighter. At ito po ay nagkakapalitan na sila ng ilang mensahe nitong si Naoya Inoue, mga kaibigan. And ito pong si Naoya Inoue nga, no, kapag ang sabi niya, kapag hindi man niya ma-unify or hindi man siya maging undisputed ngayong taon na ito, ay aakyat na talaga siya ng 122 pounds at isa nga sa kanyang mga napipisil na makalaban itong si Stephen Fulton. At dalawa lamang po ang world champion ngayon sa Super Bantamweight. Dalawa silang unified champion. Yung isa po na kung saan makakalaban ni Marlon Tapales ay ang siya namang unified WBA and IBF Super Bantamweight champion. But of course, ito pong mga champion ng Super Bantamweight, I think mas makakapagbigay ng mas matinding kompetisyon laban dito kay Naoya Inoue sapagkat physically mas malalaki sila, although bababa sila ng 122, but after after the weigh-in magre-rehydrate yung mga yan at talaga nga ng mga lolobo yung mga yan, and siguro yun yung mas magiging competitive weight division para dito kay Naoya Inoue dahil nga yung mga nakaraang kalaban niya, of course, Champ Nonito Donaire, even though he's a legend and the future Hall of Famer, siya po ay 39 anyos na. At kita naman po natin na talaga nga namang nag-decline na din po ang kanyang laruan. And ito po na mga future niya makakalaban sa Japan, at malapit na talagang masil yung deal. Ito pong si Paul Butler ng UK. Laban po dito kay Naoya Inoue. Si Paul Butler, mga kaibigan, po natin, magaling siya as a stylist but he doesn't have a knockout power para po sabayan ang isang magaling na boxer at napakatinding puncher na si Naoya Inoue, mga kaibigan. So we are expecting that this will be just a walk in the park fight for Naoya Inoue, na hopefully after he became the first Asian undisputed champion, ibabakante niya po ang kanyang mga titulo. Aakyat po siya sa 122 pounds and let us see what he can do and what he can he brings to the table when he comes up to 122 pounds, mga kaibigan. Napakadali lang walisin ng 122 kasi after niya dito kay Fulton, itong si, sa bagay, hindi pa natin alam dahil ang kakalabanin pa ni Marlon Tapales ay yung champion ng IBF at WBA. Baka si Marlon Tapales ang makalaban pa ni Naoya Inoue in case pala rin po ang bata ng Knuckleheads, ng Viva Promotions ni Sir Brendan Gibbons, na ito nga pong si Marlon Tapales. And ito po, i-check nyo po ang kanilang mga social media account, ang kanilang mga Twitter, at ibigay nyo po ang inyong mga opinion. Meron na pong mga bagong napupuso ang kalaban na mas mabibigat na babanggain. Ito pong si Naoya Inoue. Kudos to him because he's not afraid to face this tough challenges, mga kaibigan, at mga mas bata sa kanya. And let us see kung after ng Super Bantamweight baka kayanin pa nitong si Naoya Inoue hanggang sa featherweight division. Yun lamang po. Ano po sa tingin nyo? Magagawa ba ni Naoya Inoue na dominahin pa ang Super Bantamweight at hanggang siguro sa featherweight, o masyado na siyang maliit para sa featherweight? Yun lamang po. Magandang umaga po sa inyo lahat.